Ipakilala ko sa inyo si Corporal Marila Takin. Nung magkita kami kahapon, at nakita ko kasi yung apelyido niya. And way back in 2009, nung simulan ko yung documentation ng mga ganitong rebel stories, isa sa mga na-interview namin yung kanyang kapatid. Dating Sparrow, matapang na commander. Yung nga lang namatay na. Napaluha si Marila na makita niya dahil hindi niya makapaniwala na na-interview pa namin yung kanyang kapatid. Sa 8 nila magkakapatid, 6 sila na pumasok sa kilusan. By the way, si Corporal Takin pala ay dati NPA na matagal. And very close to my heart kasi itong kanyang panggagalingan, which is Lantad. Barangay Lantad, Balingasag, Misamis Oriental. Kasi dito, ito yung parang Little Vietnam talaga ng mga panahon na yon. And yung kanilang pamilya Takin, mga Lindahay, sila yung talagang mga hardcore na NPA dyan sa area. So, itong unang episode, ikukwento ni Corporal Takin kung ano ba yung Lantad, ano bang history ng kanilang pamilya. Ako po si Corporal Marila Dahonay Takin, 51 years old, na doon ako nakatira noon sa Sitio Lantad, Ibanban, Balingasag, Misamis Oriental. Noon, history ng aming sitio at saka sa aming barangay sa Kibanban. Yung Sitio Lantad, doon talaga ako lumaki. At saka doon ako ipinanganak. Kaming 8 magkapatid na may 4 kaming babae at 4 ang mga kapatid namin na lalaki. Ano siya? Yung history ng Lantad, pagkamulat ko, ang ng Lantad, yung pamumuhay ng Lantad at saka yung sa Lantad, yung mga tao doon, medyo kumbaga malinaw at mahusay ang mga tao doon na nakatira. Pagdating ng mga NPA sa aming sityo, kasi ang pinakaunang NPA na nakarating sa amin doon sa Lantad na nag-organize, pinangalanan ng Rapi Tagasalay. 19... Bata ka pa nun? Bata pa ako. 1989, ando na. 1989, hindi ko pa alam yung ibang mga nangyari. Kasi yung papa ko, maliit pa ako, yung papa ko, nag-organize sa buong sitio sa Lantad. Sir, yung lagyan ang mukha ng mga sa kaldero. So ganun? Oo, parang camouflage? Mag-camouflage sila, parang siya lang talaga ang pinakaunang tao, pinakaunang resident ng Sitio Lantad na ugnay sa mga NPA, naugnayan. Ganun? Po, sir. Bakit? Paano? At bakit siya ang una? Siya ang pinakauna kasi
sa amin na pamilya, medyo, kumbaga, ilado sa mga yung mga tao na mabait yung papa ko. Hindi siya palalasing. Ganun, hindi siya pagkisama siya. So, siya ang pinakaunang nalapitan. Pag nalapitan siya ng yung si Rapi, Akarapi, siya ang ginawa ng mga tigturo sa mga taong natiwalaan niya na hindi magsabi sa iba. Oo. May mga tao na sinabi niya na hindi natin yan lapitan kasi pwedeng magsabi yan sa iba at saka makarating sa sundalo na may NPA na dito. So, pinili lang yung mga tao na pwede nilang lapitan. Parang hindi siya malaman na siya ang tuturo sa mga tao na may tiwala siya. Maglagay sila ng camouflage. Para hindi siya malaman na siya talaga ang pumasok sa mga bahay kasama ang NPA na nag-o-organize. So talagang noon, wala talagang kuwan. Baga ang lantad kasi napakalayong. Nakapakalayo, sir, kasi Ikwento mo na gaano siya napakalayo, gaano yung kahirap lantad pasukin. galing sa Balingasag, 21 kilometers Na rough road, rapod. na pataas na pataas. Oh, yes, sir. Tapos, yung sasakyan noon, hindi pa yan madaanan ng mga motor. Hindi pa yan hindi na yan madaanan kayang magmotor ang mga tao doon. Pababa at saka paakyat. Kabayo pa lang ang kargahan. Yung parang mag-deliver ng produkto, kabayo talaga ang magdala kargahan para mabinta doon sa Balingasag. Tapos grabe yung bangin-bangin yung sa inyo. Tapos maraming mga bangin na madaanan mo. Yung mga naglakad lang pababa at saka paakyat hanggang sa siguro umabot ng mga 3 oras bago makarating sa lungsod ng Balingasag. Na talagang kaya pinili ng NPA ang lantad. Yes, sir. Dahil Favorable, sabi nila, favorableng terrain. paborableng terrain. Opo. O sige, bakit paborableng terrain? Bago natin balikan, kasi bata ka pa, napapalaban na doon sa lantad. Favorabling terrain, sir, kasi yung yung mapping sa lantad, sitio lantad, parang kawa siya. Parang kawa siya. Pamalihi, yung bundok ng Pamalihi, bundok ng Dudyungan, bundok ng papuntang Bantawan, Nguog. Ganun siya, sir. Tapos, kumbaga, pag makapasok ka doon, wala kang ibang makita kundi bundok talaga. Makakita ka ng medyo malayo pag nandito ka nakaharap sa papunta sa Balingasag. Oo, makikita mo yung ibang bundok. So, ganun ang sabi nilang paborable kasi hindi siya madaling pasukin ng sundalo. Yun. Sabi namin, kaaway. Kasi talaga yung Port Scout Ranger Company, unit ko dati, isang hindi nila makalimutan yung pagpasok sa inyo noong 1992. Dahil talagang napakahirap. Pero bago noon, sige, kwento mo muna paano yung pagsisimula na yung pamilya nyo, yung father mo. Yung papa ko, kasi masyadong malaking tiwala man ang mga NPA sa kanya. So, naging recruiter siya doon sa mga paryente, mga dahunay, lindahay, mga ayuma, Sigyaw. Kasi ilang pamilya lang naman kayo doon na magkakapamilya, di ba? Opo, sir. Buong sitio Lantad, lahat ng mga nakatira doon,
lahat ng mga resident doon na ano siya, na nakasali lahat. Kung baga Ganon? solid siya. Ganon. Solid siya na connect ng NPA. Kasi Ilang taon lang nila, paano hanggang naging solid yung lahat ng pamilya doon? ano siya, sir? Kung sa pagkamulat ko na 1990, 1989, medyo na ako, Mulat ka na. mulat na ako. Nung pagpasok nila, mulat ka na. Mulat na ako, sir. Oo. Pero konti, maliit pa lang ako. Medyo maliit pa lang ako. Pero maano ko na sila, maalala ko na. So, pag nakapasok yung mga NPA doon, bago nasulid yung yung lantad, may pa doon, may mga tao na hindi pa sila nagtiwala sa NPA, pero sa daga ng mga organizing, kasi ang papa ko yan ang nag-organize. Malaking tiwala. Talagang ng si ibang papa mga mo talaga pala kung tutuusin, si papa mo ang pinakauna. At saka yung magulang ko na si Manoy Tidi. Yung pinakauna, at pag na sila, nakapasok na si Manoy, hindi pa ang lantad noon, hindi pa siya naging solid. Si Manoy, nakapasok na. Manoy Tidi. Naging Sparrow unit na siya, nakapasok na siya sa unit Sparrow. si Manong, talagang siya talaga rin ang naon. Kasi naging Sparrow siya, no? Siya. Sige nga, bago natin, paano naging solid, iutol mo muna ano naging buhay niya bilang Sparrow? Nung nakapasok siya sa Sparrow, sir, sabi ng unit niya, hindi ka dito sa red area dapat magsama. May unit ka talagang Sparrow na doon ka makasama sa kanila. Kasi yung area nyo, andun kayo sa highway. Andun kayo doon kayo nakagalaw. So ngayon, noon, yung kapatid ko na, technique niya na parang hindi siya halata na NPA, hindi siya halata na Sparrow. Susuot siya ng damit ng babae ba? No? Sa baba, Naging- pagbaba. Oo. Naging bayot siya, naka-make up siya. Ganun pa rin. Grabe. Naikwento mo nga yung ganun? Na ganun siya Tapos, naging Tapos, bayot, naging Naging, siya, parang ang technique nila, ginawa niya lahat na mga paraan na hindi siya halata. Kahit harap-harapan na sila ng mga pulis, hindi siya alam kung NPA ba siya o Sparrow ba siya. Kasi pag dito, posting building nila, lumipat siya sa isang bahay. Paglabas niya, nakasuot siya ng damit ng babae. Naka-wig. Oo. Parang bayot talaga siya. Maglakad siya, ganun, mga... so, pag dating niya sa bahay na doon siya lilipat, bis na naman siya ng pang lalaki. Hindi na siya alam kung siya ba yung lumipat doon. Hanggang sa makuha nila yung target nila. Napalaban sila sa pulis. Siya sa pulis na... Sa Balingasag. Ikwento mo yung mga ganun muna tayo. Kasi medyo, yung pamilya nyo, talagang, ibang level. Yan, ganun na lang. Example, ano yung mga kinukwento niya ng palaban sa pulis? Siya, na may napalaban siyang si pulis Dodong
Hindi mo kailangang pangalanan. Hindi ko na alam. Hindi, pero Hindi ko na paano alam. lang nila ginawa? Parang ano siya, hindi man siya alam na Sparrow siya. Tapos, nagkaano sila ba? Nagkasabay sila ng rila. Ganun. Nagkasabay sila sumakay ng rila. Rela. Ang pulis. Anong rela ulit? Yung sasakyan na, Yung jeep? hindi, yung isa pa. Yung motorila. Motorila na mga, sasakyan. Nagkasabay sila. Pagpasok ng kapatid ko, yung pulis na, target niya, andun pala, nakaupo sa upuan ng rela. So, pagpasok niya, kilala naman niya. So, hinawakan niya yung dito sa damit ng pulis. So, ang pulis? So, gumanon siya, tinulak niya yung kapatid ko. Kasi kilala na niya na siya ang target. Tinulak niya hanggang sa sila sa kapatid ko, nagkatakbuhan sila. Hinanap ng kapatid ko kung saan siya, kasi maraming sasakyan, doon siya nakatago. Doon sila talaga nagbarilan. May mga sasakyan pa na madamage nila na baril. Yun ang ginawa sa kapatid ko na, kumbaga, kung gusto talaga niyang makuha, kunin talaga niya. Ganon. Oo. Talagang napaka-effective niya na Sparrow nun. Nakapaka-effective siya, sir. Kasi wala man siyang ibang gagawin kundi yun lang. Kung ano ang iutos sa kanya, yun lang ang gawin niya. Ganon. Yun lang hanapin niya. Pag nakita niya, gagawin talaga niya ang pagtira, pagpatay sa taong iniutos sa kanya. Na yun ang mo. Kasi noong mga panahon na yon, talagang tuloy-tuloy ang pag-i-Sparrow noon, noong mga panahon na yon. Yes, sir. Ano siya, sir? Baba siya. Pag baba niya sa highway, hanggang isang buwan, 2 buwan, hanggang 3 buwan, bago siya makabisita sa amin. Matagal siya doon kaysa makarating sa amin. Pero pag akyat niya sa inyo, tapos na naman yung mission niya. Yes, sir. Sunod na naman ang mission. Susunod na naman. Yan ang buhay pala ng Sparrow, no? Tapos, yung sinabi na, yung mga takin, ganun ba? Yung mga takin, mga rebelde talaga. Saan si Tidi kamatay? Ganun ba? Ang ginaano sa... Kasi yun ang naging reputasyon ng pamilya nyo. Opo, sir. Pero nakilala siya bilang... Nakilala ang apelyido nyo bilang Sparrow. Yes, sir. Kilala talaga. Kilala talaga ang namin. Takin. So, yung mama ko, kasi doon naman siya nagkapamilya. Nakasawa naman siya. May anak na siya isa. Ang mama mo? Si Manoy. Tidi. So, may isang anak na siya. Ang asawa niya, andun kasama sila. So, may anak na sila. Isang anak, doon sa amin iniwan. Ako tagapag-alaga pag umalis si mama. Pagkagabi, si mama ang mag-alaga ng bata. Tapos sumabay yung asawa niya doon sa baba? Doon talaga siya, bundok. Doon sa bundok. Doon sa bundok? Tapos, ang anak niya, siyempre, si mama, kami ang magbili ng, yung gatas, pagkain ng bata. So, magbaba si mama sa lungsod. Pag akyat ni mama pag akyat sa lantad, sabihan na naman siya ng sundalo na, ano bang laman ng bag mo, nanay? Sabi ni mama, ano man yan? Gatas ng apo ko. Sabi ng sundalo, hindi ito gatas. Nanay, hindi ito gatas, be. Tingnan natin ang laman. Kasi kilala nilang nanay mo? Na kilala sa baba, sa sundalo nanay mo? Yes, sir. Kasi may magturo man sa dati. Tuturo man na yun ang mama ni Tidi. I-apelido sa kanya, Tidi, kamatay. So, tinanong si mama,
ikaw ba yung nanay ni, Tidi Kamatay? Sabi ng mama ko, wala man akong anak na Tidi Kamatay. CD Kamatay? Yan ang koda ni Utol. Hindi, yung kuda niya, Tidi lang talaga. Pero, inanuhan na siya. Dinagdagan na, ginawang apelido niya Kamatay kasi yun ang pinaka-ilado sa kanya na naging isparo. Marami din siyang na-isparo, tingin mo? Mga ilan? Hindi ko alam, sir, kung ilang... Pero marami-rami. Marami, sir. Ilang taon siyang isparo? Mga hanggang 6 years yata. 6 years na isparo, yun yung katagsagan ng lantad. Paro yung kapatid mo. Ayan, ipopost ko na-interview pa namin yung kapatid mo kaya nga nakita ni Marila, nakita niya yung interview. Hindi ko pa kasi Bisaya kasi kaya hindi ko pa na-translate, pero napakasimpleng tao pero assassin pala talaga. O sige, balik tayong lantad. Paano naging solid, nung solid na anong paghahanda nyo na sa lantad na depensahan? Ano siya, pag naging solid ang lantad kasi ang lahat ng mga resident doon, lahat ng mga nakatira doon, na-organize naman siya. Pagka-organize niya, patayo ang NPA ng organisasyong masa. Yung organisasyong masa, ang papa ko yun ang ginawang president o chairman. Chairman sa barangay. Kung dito sa government, siya ang kapitan. Kapitan. So siya ang ginawang kalihim ng KRB. Revolutionaryong Kumiting Revolusyonaryo sa barangay. Yun ang KRB. Solid na yun ang mga organisasyon ng lantad. Kasi yung mga lindahay, mga ayuma, mga dahunay, naging na-active na siya. Hanggang sa doon na nila wala namang school doon. Pag solid ng lantad, wala nang school doon na sa government. Ang napatayo doon na school, yung sa NPA na talaga. So, 9 years old pa lang ako, naging layason na ako, nagdala ng sulat, bigay ng, kung dito galing sa papa ko, ako ang magdala pagpunta sa hukbo, na ito ang sulat ng papa ko. Kasi hindi naman sila nakakampo sa lantad, di ba? Nagkampo sila, sir. Doon sila nag-training militar. Mismo sa sentro ng lantad? Opo, sir. Yung 1992, yun ang pinaka worst na naranasan ng mga tao. Kasi nung 1992, yun ang dapat mag-graduate na sila ng training militar. Okay. Sige, tapos? Dapat mag-graduate na ang buo sa training militar. Pero, pag binumbahan, siguro mga 1 week na lang bago mag-graduate, binumba na yung kinanyon ng lantad. Pag kinanyon ng lantad, tamaan na. Yung mga hukbo na nag-training, na sila, masyadong nagulo na. Mga tao doon, kahit saan na nakarating, may sa Hingog, may sa Claveria, doon na, umalis na. Dahil nag-alisan nung panahon? Nag-alisan sila pag pumutok ng bomba. Nag-alisan na sila pag pumutok. Nag-backward hanggang sa hindi naman nila kaya na magtaguan doon sa bundok. Yung iba umuwi sa Humuog, iba umuwi sa Claveria. So, yung natira doon, kami talaga. Ganun. Kami na yung naiwan doon. Mga original na residente pa rin? Mga lindahay, yung
Hindi lahat mga lindahay na tira doon na naiwan. Kami mga takin naiwan kami doon kasi yung magulang ko na si Salmiro, panganay namin, yung pinakaunang bata ng Magulang, ibig sabihin kasi, ang sabihin, pag magulang sa Bisaya, mas matandang kapatid. mas matandang kapatid namin. Mm. Siya ang CEO ng IMB. So sila naiwan talaga. Kami Kayong naiwan. kami ang naiwan doon kasi kami ang ano doon. Kami talaga ang palaging sinama ng NPA. Kung saan kami nagtayo ng bahay, doon talaga ang NPA nagpuposte sa gilid namin at saka Ganon? doon sa bahay namin. Paborito nila yung papa ko. Dahil Sa ano man, tignan si papa. Active siya sa mga pinapagawa sa kanya. Tibo siya. Kung ginawa naman siyang chairman ng KRB, tibo siyang nag-meeting sa mga tao niya, parang gumulong ang mga planning sa hukbo na pinapaano sa kanya. na kayong mga anak din, Kaming mga anak is hindi ako nakapag-aral. So, mga magulang ko, MB naman sila. MB, Milisyang Bayan. Milisyang Bayan na sila. Active sila, Milisyang Bayan. Ano nga ba ulit yung Milisyang Bayan? Sir. Ano nga ba ulit ang Milisyang Bayan? Ano nga ba ang trabaho? Ang trabaho ng Milisyang Bayan, sir, kasi ano man siya, sa barangay man siya, nakalubog. So, ang trabaho ng Milisyang Bayan, CEO yung matandang kapatid ko. Siya ang CEO sa MB. Si Manoy Tide, full-timer ng hukbo. So, si Manoy Salmiro, yan ang naging CEO sa MB doon sa barangay namin. Yung mga ginagawa nila, nagawa sila ng mga tradisyonal na panglaban sa sundalo. Sige nga, ikwento mo nga. Kung alam lang yung mga ginawa na mga suyak, yung mga gahong, ginawa ng mga yung may mga suyak sa ilalim. Yung may ginawa na parang bato na tinalian, dinala sa taas, tapos pag maapakan mo, yun lang ang makapatay sa'yo. Yun ang mga ginagawa. Trabaho ng MB. Trabaho ng MB. Kasi yung tropa namin talaga na meron pa yung napakalaking bato, sisipain, papagulungin, boom. Yun ang abu-abo. Tinawag na abu-abo. Ang tawag nun, abu-abo. Abu-abo. Pag naapakan ng, sabi namin kaaway, pag naapakan ng tropa pag naapakan ng tropa yung unik ng abu-abo, sa'yo lahat papunta yung mga bato na pinapile doon sa taas. So yun ang trabaho ng kapatid mo? Yun ang siyang commander? yun ang mga trabaho nila. Pero grabe yung mga suyak nyo doon. Grabe yun. Na-post ko na nga, ipopost ko ulit. Na-post ko na yung mga style ng mga suyak, nagdepensa ng lantad. Kasi way back 2009, nanggaling yung team ko doon eh. And doon pala talaga doon naging legendary kasi ang lantad dahil ang tagal pinasok. May pa doon, may yung sundalo na galing sa nag-operasyon, galing sa Dudyungan, galing sa Claveria. Papasok sana sa lantad. Papasok talaga sila. Pero doon pa sila sa di pa sila nakarating sa sa lantad mismo. Dito pa sila sa bundok. Na sila, pinutukan na sila ng bomba. 11 series. Di pa yun. Iba yun. Iba pa 11 Iba pa series. yung Evil series. Ito yung first episode pa lang. Exciting kasi to and meron akong talagang personal na dito dahil yung unit ko to yung doon. Pero hindi ako nagdala. Pero ito, very exciting sa akin to. Yan ang first episode ni Corporal Takin.